So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Ayan, so andito na naman tayo sa panibagong yugto ng ating vlogging. Okay, so at this moment of time mga kamanok, i-update ko lang kayo sa ating mga alagang sisiw and ipapakita ko sa inyo ang isang tip na po pwede nyo pong magamit sa inyong pag-aalaga ng sisiw. Okay, so bago natin simulan yan, gusto ko munang pasalamatan itong ating kaibigan na nagbigay nitong ating sombrero. Ayan, so thank you Roel Amano for this cup. Okay, so thank you, ang ganda, sarap gamitin. And ayun nga, sana makabalik ulit tayo dyan sa farm. Alright, so ngayon mga kamanok, ayun nga, i-update ko lang nga kayo, gaya na sabi ko kanina, sa ating sa ating mga sisiw. Okay, so almost 1 month na sila. And ngayon, adjustment na ng feedings. Okay, from Derby Max 1,000 papunta po sa Derby Max 2,000. So mamaya ko po i-adjust mamaya ko po ipapakita sa inyo kung paano ang adjustment niya. So panibagong video po yun. So ngayon, iba po yung aking i-share sa inyong tips tungkol sa pag-aalaga ng sisiw. So gusto niyo nang malaman kung ano yon? So simulan na natin. So yun nga mga kamanok. Ayan, may hawak akong dalawang sako. So ngayon pupunta tayo sa ating barn. Alright. So makikita nyo, nandyan ang ating mga last batch, mga sisiw. So ngayon, punta nga tayo dito sa ating barn para mag-share ng konting knowledge. Tapos ito naman yung ating second batch, nandyan sila. Tapos ito yung ating barn. Ayan, so balot na balot siya ng sako. Hello, good morning. So ayan ang ating mga sisiw. Ito yung ating mga first batch. Ayan, nandun ang iba, nakagala. Okay, so ngayon mga kamanok, magpapalit po tayo ng ipa. Alright, so ipa po yung ating papalitan ngayon para makita nyo at share ko sa inyo yung ilang mga tips. Okay. So yun nga mga kamanok, at this moment of time, ito bibigyan natin ng magandang topic, itong ipa. Okay, so ginagamit natin ng ipa mga kamanok, konting trivia lang to, ginagamit natin yung ipa sa ating mga alagang sisiw, sa ating mga alagang manok upang magbigay ng extra body heat sa kanila. Okay, so itong ating mga sisiw, ang kailangan nila is body heat. Alright, so para hindi sila ma-stress, kailangan nila is body heat. Ayaw nila ng sobrang lamig, especially kung maulan. Ayaw nila yan. So maganda mga kamanok na meron kayong kusot na ganito, or yung kusot or ipa kagaya nito, para sa ganon yung mga alaga ay hindi ma-stress. Okay, yung tinatawag na cold stress. So medyo stressful sa ating mga alagang sisiw yan. Kung gusto nyo na medyo hassle ang pag-aalaga ng sisiw, so sa maulang panahon kayo mag-breed. Okay, kaya nga po may tinatawag tayo na off season at saka breeding season. Kung kailan maulan, medyo limitahan natin ang pag-breed, at kung kailan maganda yung tinatawag na breeding season, saka tayo mag-breed ng mag-breed. Kasi po medyo malubay po ang pag-breed kung breeding season, kasi po hindi po nagkakaroon ng cold stress ang ating mga alaga sisiw. Okay, so especially kung may bakuna sila, so madali po ang magpalusot ng mga alaga sisiw natin. Okay, kagaya po niyan yung inyong nakikita ngayon. Kita nyo naman, healthy sila. So tapos na po yung vaccination program nila. Okay, from day old up to 1 month old. Okay, so kung matatandaan nyo, day by day dati, binablog natin to kung anong mga vaccine ang ating ibinibigay. So day 1 up to day 7, nagbibigay po tayo ng B1B1 o yung tinatawag na NCD B1B1 mga kamanok. Okay, so ito po is bababang form ng NCD Lasota, para po sa ganon, sisiw pa lang ang ating mga alagang sisiw is healthy na sila, hindi na po sila dapuan ng peste. Okay, so from 7 days after 14 days naman, nagbibigay ako dyan ng Gumboro 1 o yung tinatawag nating Gumboro mild. Okay, so kahit alin po dyan, parehas lang po yan mga kamanok. So para sa ganon, yung Gumboro ay hindi na po mag-occur sa ating mga alaga sisiw. So isa din po itong stressful moments once na nagkaroon ng Gumboro ang inyong mga alaga. So makikita nyo na lamang yung inyong mga alaga sisiw,
malungkot sa isang tabi, wala na silang sigla, tapos yung kanilang mga binte ay natutuyo, tapos namamayat sila, nawawala yung gana sa pagkain, tapos yung kanilang mga pakpak bumababa, tapos yung kanilang mga leeg parang lumiliit, umiikse. So that is a sign of gumboro. Okay? So para po maiwasan yan mga kamanok, sigurado ako sa kagaya kong breeder, ganyan din yung kanilang stressful moments once na tumama yung mga diseases na ganyan, especially yung gumboro. So magbigay na po kayo ng gumboro 1 pagdating nila ng day 7 or day 14. Okay, yun po ang range nila from day 7 up to day 14. Magbigay na po kayo ng gumboro 1. So third vaccine naman, okay, from 14 days papuntang 21 days, nagbibigay naman ako ng NC de la Sota. Okay, so sinusundan ko naman sila ng NC de la Sota para sa ganon protektado sila, okay, mula sa mga sakit, especially sa peste. Right? So next, pagdating naman nila ng day 20 or 21, so dyan ako nagbibigay ng Fowlpox vaccine. Okay? Sa mga nai-stress dyan pag tumama yung Fowlpox o yung bulutong, so make sure kayo po ay mag-vaccine na po sa kanila. So kailangan pagdating nila ng day 20 or day 21, make sure na sila po ay meron ng vaccine. Okay? So Fowlpox vaccine mga kamanok. So pwedeng Hipra or pwede rin pong Swedish mga kamanok. Kahit alin po dyan, maayos po silang vaccine. Ayan, so nag-endorse pa tayo ng brand. Anyway, so next from day 21 up to day 28 or day 30 or day 35, depende po sa inyo kung kailan naman po dumadabo yung Coryza. Make sure mabigyan nyo rin po sila ng Coryza vaccines. Okay? So marami naman pong brand yan. So at this moment of time, ayoko muna pong magbanggit. Alright? So basta magbigay kayo ng Coryza vaccine. So malaki yung tulong nito sa inyong mga alaga. Ayoko na baka sa huli, pag hindi kayo nagbigay ng Coryza vaccine is umiyak kayo or malungkot kayo dahil sa magkakaroon ng Coryza ang inyong mga alaga. At pag nagkaroon, medyo hassle mga kamanok na gamutin ito, magbigay ng antibiotic. So lagi kong sinasabi, it's better to prevent than to cure. Okay? So madaling sabi, mas maganda na pong iwasan kesa sa gamutin. Alright? So yan po ngayon ang ating update sa ating mga alagang sisiw. So this is our first batch. Okay, so this is a Milsims sweater. Naka-cross po ito sa mga domes. Okay, meron din po tayo ditong sweaters. Ayan, so ito po sila. Ayan, healthy na po. At napakasisigla. So sa isang breeder mga kamanok, napakasaya o nakakatuwa at nakaka-proud na nakakapagpalaki ka ng alaga mong sisiw. Pero kung ikaw is breeder at nag-breed ka kaagad ng sobrang dami tapos hindi mo naman pala kayang alagaan, pagka nagkasakit hindi mo naman kayang i-manage yung mga sakit kung paano gagamutin, paano may iwasan. So I advise mga new breeders, kayo po is magsimula muna sa mga 10 piraso ng sisiw, okay, sa 5 piraso hanggang 50 pieces, okay na po yan mga kamanok. Okay, as long as hanggang sa magamay nyo na po ang process ng breeding, so magiging madali na po yan para sa inyo. So umpisa lang po mahirap mga kamanok, so umpisa lamang po hassle. Pero kapag ka nagamay nyo na po, alam nyo na yung mga vaccine na ibibigay, alam nyo na yung mga gamot na inyong ibibigay once na sila is nagkasakit, so napakasimple na po ng pag-breed. Alright, so ngayon mga kamanok, ang ating pong gamit na pagkain is Derby Max 1000. Alright, so check booster po yan by Hagibis, napakaganda. Kita nyo po yan sa aking mga alaga. At talagang healthy po sila at mabilis pong lumaki ang ating mga sisiw. Alright, so ayun po mga kamanok. So mamayang hapon, papakita ko sa inyo dahil sila ay 1 month old na, adjustment ng feedings pagdating sa kanila. Okay, so adjustment ng feedings, medyo ating i-skip ng konti ang isang meal sa kanila kasi change feeding to, medyo stressful. Skip natin ang isang feedings ngayong tanghali. Okay, mamayang tanghali para sa ganon, pagdating ng hapon ay talagang nandun yung appetite nila. Okay, so no choice sila kundi kainin yung ibibigay nating feedings. Okay, malalasahan nila yan na parang nag-iba yung kanilang pagkain, pero hindi naman totally bibiglayin natin na papalitan. So 1/4 nung bago nating feedings na ibibigay, then 3/4 nung ating feedings
na existing. Okay, ulitin ko para mas malinaw. So 3/4 po ng dami ng Derby Max 1000 ang ating ibibigay mamaya. So step by step procedure po ito, ano. So 3/4 then 1/4 po no Derby Max 2000. Para sa ganoon, mabilis po ang adjustment, hindi po sila nabibigla, hindi po sila nai-stress. So day by day adjust tayo, 1/4 magiging 1/2, then 3/4, then hanggang sa makompleto na natin ng isang buo, or yun na lang po ang ating ibinibigay sa kanilang pagkain. Masanay na sila. Alright? So yun lang mga kamanok, ulitin ko, itong ipa natin, okay, nagbibigay po yan ng additional body heat para po sa ganun mas maging healthy ang ating mga alaga, hindi po sila ma-stress sa tinatawag nating cold stress. Okay? So mga kamanok, hanggang dito na lang muna ang vlog natin sa oras na ito. Sana nabigyan ko kayo ng kahit papaanong tips mula sa pagmamanok. Okay? So bye-bye. Hanggang dito muna tayo. This is Linyada ng Mama. Don't forget to click the subscribe button for more tips and videos pa. Hanggang sa muli. Paalam.